Alright, pag-usapan natin itong sabi nga po ay isiniwalat ni dating Senador Antonio Trillanes tungkol sa ay malalim na pagkakaibigan ni na Vice President Sara Duterte at dating Vice President Leni Robredo. So, yun yung pag-uusapan natin at kung ano yung mga komento niya, bakit kailangan malaman ng mga tao to. Yan yung pag-uusapan natin sa video na ito. Pero kung hindi ka pa nakasubscribe, ay please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka sa mga videos natin na parating. Let's go! So yun nga mga tol, pag-usapan natin itong mainit-init po na pahayag po ni dating Senador Antonio Trillanes. So, bago tayo magbigay ng mga opinion, panonoorin natin muna yung balita para kompleto yung info natin sa bagay na ito. Let's go! So ayan mga tol, nakita naman po natin at narinig po natin kung ano po yung pahayag ni Senator Trillanes dito o ex-Senator Trillanes, no? Sabi nga po dito sa comment section, kung titignan mo, no, puro negative ang comment kay Trillanes. Sabi po ay buti pa si Robredo naging mayor, ikaw, no? So mga foul words. Pag nawalan ka ng kredibilidad, wala nang tao maniniwala sa'yo. Ito naman may pa-quote-quote pa, pero mukhang ang dating naman ay parang walang kredibilidad si Trillanes. Okay? Kung ganun nga pero kung di naman yun yung pinatutunghayan niya, edi okay. Pero kung titignan po natin maigi, no? Sa nakalipas na panahon, hindi naman talaga nakaani ng suporta itong si Trillanes. Diba? Hanggang nga sa tumakbo po siya na mayor sa Caloocan, wala naman suporta ang tao sa kanya. And yet, diba? Kung ako po ang tatanungin,
meron siyang dating yung sinasabi niya dahil merong resibo. No? Yan na naman tayo sa usapang resibo. Bakit yung ba pinabanggit yan? Diba? Patungkol yan sa number 1 na isa sa mga siniwalat niya noon ay yung patungkol kay Duterte. No? At si Trillanes lang din nakatapat ng ganun kay Duterte. Lalo nung kasagsagan po ng drug war ni ex-President Duterte, siya ay isa sa pinaka number 1 na kritiko ng administrasyon Duterte. Pero makikita po natin marami nga po naging paglabag doon sa drug war na nakalipas na administrasyon. Ngayon nga po ay kasalukuyan na nasa ICC si ex-President Duterte. Pero bakit ko ba binabanggit yung mga yan? Si Trillanes ay nag-i-exist sa panahon na yan at lumalaban. Marami siyang mga resibo, marami siyang mga isinisiwalat na sa unang banda hindi siya pakikinggan talaga. Kahit ako noon, mga panahon na yun, hindi naman natin talaga basta mapapaniwalaan siya. Pero dumating yung time, no? Yung nakakapagpa-turn off sa maraming kababayan natin ay yung pagiging pro-China ni Duterte, number 1 yung AGK, and so on and so forth, diba? Sa bank accounts, no? Yung nagkaroon ng usapin na waiver, diba? So, malalaking usapin po yan na kung saan mas magiging matimbang po, at least for me ha, yan po yung comment ko, magiging matimbang yung kay Trillanes dahil diba meron siyang napapatunayan at isa nga sa napatunayan niya dyan yung mga kaso patungkol dyan kay Duterte na kung saan alam ko ha, hindi ako nagkakamali, siya ang isa sa naglakad niyan, mga bagay na yan. So, disclaimer, no? Correct me if I'm wrong, pero isa siya sa nagsampa ng kaso sa ICC kay Duterte. Kung ba't siya naroon ngayon, meron pong contribution at malaki ha, ang contribution ni Trillanes doon sa bagay na yon. Para doon sa mga naging apektado ng drug war. Diba? Yung may mga pagmamalabis. Diba? Na karoon ng mga issue sa pagkamatay ng kanilang mga minamahal sa buhay. Naiintindihan nila ngayon siguro kung ano yung mga effort na ginawa ni Trillanes at least sa kaso po na yun ng EJK. And pagdating naman sa national security natin ng ating bansa, national interest, dahil ang China, ang isa sa number 1 kalaban ng Pilipinas ngayon dyan, especially sa WPS, si Trillanes din po ang isa sa nagsisiwalat na mga bagay-bagay ng mula sa tattoo ng isang anak ni Duterte na ayaw ipakita. Sabi nga ipa-analisa sa USA kung ito ba'y connected talaga sa tawag doon sa ano ng grupo, no? Sindikato ng China droga, kung di pa ako nagkakamali, no? Anyway, kung babalikan po natin pinag-uusapan dito, ito po ngayon, meron siya sinasabi ulit ngayon, hindi ulit siya mukhang majority, marami, no? Ay hindi naniniwala ulit kay Senator dating Senator Antonio Trillanes, no? So ako man hindi natin iisipin kagad, kahit ako hindi ko iisipin na totoo agad kung anong sinasabi niya. Pero kung ang pagbabasihan natin ay history, para sa akin may mga napapatunayan siya doon sa mga bagay na yun, no? Dahil meron talagang laman sinasabi niya. We can argue with that in the comment section. Mag-comment lang kayo.
sabihin ninyo yung gusto nyo sabihin. Sasagot po tayo dyan as much as possible. And bago tayo magpaalam, ikaw, ano masasabi mo dito sa pahayag ni Trillanes dito na may malalim na relasyon itong si VP Sara ngayon kay ex-VP Leni Robredo, at hindi siya dapat, kung ikaw ay anti-Duterte, kung ikaw ay ayaw mo ng mga pro-China, mga corrupt, hindi daw dapat piliin sa 2028 presidential election si Leni Robredo dahil may malalim na ugnayan itong dalawa. Anong masasabi mo dyan? Comment down sa comment section. Pag-usapan natin yan. Basta ako, for me, hindi natin masasabi, pero para sa akin may laman yung sinasabi niya dahil may mga basyan naman. Talagang may sinabi sa kanya, no? Correct me if I'm wrong. Alam ko, parang sinabi niya kanina sa interview ay may mga sinabi sa kanya si Bam at si Leni Robredo. Tama ba ako? Kung di po ako nagkakamali, may mga sinabi sa kanya at sila ay against sa ICC, etc. etc. Kaya yun ang mga iniisip ko na maaari talaga may dating po yung sinasabi niya. Ikaw, ano masasabi mo dito? Comment down below. And please do not forget to hit the subscribe button para updated ka sa mga videos natin na parating. See you ulit sa susunod na video.